Akala natin ang pinakamayayaman sa mundo ay ang mga hari at prinsipe ng Saudi Arabia. Pero may isang sheikh na lagpas pa roon ng kayamanan, isang taong nabubuhay sa karangyaan na mahirap isipin na posible sa totoong buhay. Sa kanya, ang ordinaryong araw ay mistulang kwento ng isang alamat. Sino kaya siya? Tara alamin natin kung paano siya nabubuhay araw-araw. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng pa-like ng video na ito. Malaking bagay na yan sa aming mga content creator. Maraming salamat po. At ngayon simulan na natin. Sa gitna ng lungsod ng Dubai, nakatayo ang Zabeel Palace, ang pangunahing tirahan ng noble family ng Al Maktoum. Maraming tao ang tumatawag dito bilang Golden Palace dahil sa napakalaking ganda at marangyang disenyo nito. Hindi man open sa publiko ang palasyo, sapat na ang view mula sa labas para makita ang kakaibang kagandahan at katahimikan ng lugar. Bago pa ito maging engranding palasyo, nagsimula lamang ito bilang 3 gusali. Ngunit dahil lumaki ang pangangailangan ng pamilya, ipinagawa ni Sheikh Rashid bin Said Al Maktoum ang mas malaki at pinagsamang palasyo. Ang disenyo nito ay pinangunahan ng arkitekto na si Otto Bollaert. Mula noon, naging simbolo na ito ng kapangyarihan at yaman ng Dubai. Ang paligid ng Zabeel Palace ay napapalibutan ng mataas na pader, bantay ng mga sundalo at mga selected security team. Ang mga kalsada papunta sa palasyo ay laging malinis at tahimik. Ang damuhan ay ginugupit ng pantay at ang mga puno ay naka-align ng tuwid na parang guhit gamit ang isang ruler. Maliban dito, kapansin-pansin rin ang mismong gate ng palasyo. May disenyo at decorations na gawa sa totoong ginto at nakaukit dito ang sagisag ng nasabing noble family. Samantala sa gabi, mas nagiging kahanga-hanga ang view. Ang mga ilaw ay nakatutok sa gate kaya kumikislap ito na tila tunay na ginto sa ilalim ng dilim. Ang disenyo ng palasyo ay pinaghalo ang traditional Arabic style at modern luxury. Makikita rito ang matataas na arch, dome at mga detalyeng nakaukit na nagpapakita ng pagrespeto sa tradisyon at kasabay nito ay pagbibigay diin sa kasalukuyang panahon ng kasaganahan. Ayon sa mga taong nabigyan ng bihirang pagkakataon na makapasok sa loob, ang mga rooms ay napapalamutian ng ginto, marble at fine silk. Ang sahig ay yari sa white Italian marble at ang ceiling ay pininturahan ng kumikislap na disenyo na gawa sa pure gold. Ang bawat sulok ng palasyo ay nagpapakita ng kagandahan na tila walang kapantay. Maging ang mga kasangkapang ginamit ay gawa sa pinakamahal at finest materials. Ngunit hindi lamang ito isang tirahan. Ang Zabeel Palace ay nagsisilbi ring opisyal na lugar kung saan tumatanggap ng mga bisitang pinuno ng iba't ibang bansa ang sheikh. Dito rin ginaganap ang ilang mahahalagang pagtitipon at pagdiriwang, kabilang ang mga pagdiriwang ng Eid at iba pang okasyon ng estado. Sa mga ganitong pagkakataon, ang palasyo ay nagiging sentro ng tradisyon at pamumuno sa Dubai. Bagamat hindi pinapapasok ang karaniwang tao, marami pa ring dumadayo dito upang masilayan man lang ang labas ng palasyo. Karaniwang pinipili ng mga turista at residente ang umaga at hapon upang makapunta kung kailan maganda ang sunlight na tumatama sa palibot ng palasyo at hardin. Ang mga naglalakihang palm tree at maayos na garden ay nagbibigay ng pakiramdam na parang nasa isang mundo kung saan tahimik. Samantala, pagpasok sa loob ng palasyo, unang bubungad ang mga chandelier na tila nagsasayaw sa liwanag. Hindi basta kristal ang ginamit dito, kundi mga mamahaling piraso na inangkat mula sa Europe. Ang bawat rooms ay may sariling personalidad at kwento. Mula sa carpet na hinabi pa sa Persia hanggang sa mga masterpiece mula sa France. Maliban dito, hindi rin mawawala ang mga golden lamp mula Morocco at antique furnitures mula England na lahat ay idinisenyo para maging angkop lamang sa palasyo. Ang mga upuan, mesa at iba pang gamit ay madalas na nilikha ng espesyal, ginamitan ng tunay na ginto, pilak at maging mga brilyante. Ngunit hindi lamang ang loob ang kahanga-hanga. Sa paligid ng palasyo, matatagpuan ang malalawak na private gardens. Doon malayang lumilipad ang mga ibon mula Africa, India at iba pang bahagi ng Asia. May mga artificial falls na dumadaloy na parang mula sa kalikasan at mga lawa na dinisenyo para magbigay ng katahimikan at ganda. Isa ring tampok ang maliit na zoo kung saan matatagpuan ang mga rare animals tulad ng white lion at mga royal falcon na ginagamit sa tradisyonal na falconry ng mga Emirati. Ang lahat ng ito ay nagbibigay ng kakaibang experience na mahirap matagpuan sa ibang panig ng mundo. Subalit hindi lang kagandahan ang nasa paligid ng palasyo, kundi pati kaginhawaan at seguridad.
Sa tabi mismo ng gusali, may nakalaang private airstrip kung saan lumalapag at umaalis ang mga helikopter ng pamilya Al Maktoum. Dahil dito, hindi na nila kailangang dumaan sa pampublikong kalsada kung nais nilang bumiyahe. Bukod pa rito, may lihim na tunnel na nag-uugnay mula sa palasyo patungo sa iba pang royal building sa syudad. Ito ay patunay ng kanilang kahandaan at pagpapahalaga sa seguridad. Ngunit higit pa sa pagiging tahanan, ang Zabel Palace ay nagsisilbing sentro ng meeting ng mga makapangyarihan. Sa mga silid na pinalamutian ng ginto, nagaganap ang malalaking pag-uusap at kasunduan. Mga usapan na may halagang umaabot sa bilyong dolyar ang naitatala rito. Kapag may dumadalaw na mga pangulo, hari o kilalang negosyante mula sa iba't ibang bansa, madalas silang iniaanyaya rito para sa mga pribadong hapunan at tahimik na talakayan. Sa ganitong paraan nagiging saksi ang palasyo hindi lang sa marangyang pamumuhay, kundi pati sa mga desisyong humuhubog sa hinaharap ng bansa at ng buong rehiyon. Dagdag pa rito, sa palasyo ni Sheikh Mohammed ang simpleng almusal ay nagiging isang marangyang karanasan na tila isang palabas sa sining. Hindi ito ordinaryong hapagkainan. Ang buong lamesa ay parabang ginawang entablado kung saan ang bawat bagay ay may sariling kwento. Mula sa mga prutas na bihira at inimport pa mula sa iba't ibang bansa hanggang sa matatamis na pastry na literal na may balot ng totoong ginto, lahat ay sadyang nakahain hindi lang para busugin ang tiyan, kundi para rin aliwin ang paningin. Ang honey ay kumikislap sa bawat patak at nagbibigay ng kakaibang ganda sa buong view ng almusal. Ang bawat detalye sa mesa ay hindi inilagay ng basta-basta. Ang lahat ay pinag-isipan at inayos upang magpakita ng pinakamataas na antas ng karangyaan. Kahit ang kape ay hindi ordinaryo. Pinagpares ito ng gatas na mula sa mga baka na alaga sa tamang paraan at pinapakain ng mga selected grains. Ang lasa nito ay hindi lamang nagpapainit ng umaga kundi nagsisilbing paalala na ang bawat parte ng pagkain ay dumaan sa masusing pagpili at pag-aalaga. Pati ang mga utensils tulad ng kutsara at tinidor ay kuminang dahil nababalot ang mga ito ng pure gold. Kaya kahit isang kagat ng tinapay ay may bigat at pakiramdam na parabang bahagi ng isang royal banquet. Ngunit higit sa pagkain, ang almusal ay nagiging espesyal dahil kadalasang kasama ni Sheikh Mohammed ang kanyang pamilya. Tuwing umaga, puno ng tawanan at kwentuhan ang paligid. Dito sila nakapaglulugar ng tahimik at payapang simula bago harapin ang mga gawain ng isang buong araw. Sa mga sandaling ito, ang karangyaan ay humahalo sa init ng samahan ng pamilya. Kaugnay pa nito, gumastos ang pamilya ng malaking halaga para lamang sa mga strawberries. Hindi dahil kailangan nila ito, kundi dahil kaya nilang gawin. Ipinapakita lamang nito ang antas ng kasaganaan na hindi maabot ng karamihan. At kung paanong ang isang simpleng prutas ay maaaring maging simbolo ng yaman at kapangyarihan. Maging sa labas ng palasyo, dama pa rin ang exclusive world ng Sheikh. May mga kamera sa paligid na nagbabantay sa kapaligiran. Habang payapa at masaya ang pamilya sa loob, tinitiyak naman ng mga tao sa labas na ligtas at tahimik ang kanilang paligid. At kung paglalakbay ang pag-uusapan, hindi sapat ang salitang marangya para ilarawan ang style ni Sheikh Mohammed. Sa land, sa air at maging sa dagat, ginagamit niya ang pinakamahal, pinakabago at pinakainangkop na sasakyan sa mundo. Ang kanyang fleet ay binubuo ng mga private jets na kayang lumipad saan man, mga super yachts na tila lumulutang na palasyo, mga mamahaling kotse at mga helikopter na handang maghatid sa kanya sa pinakamabilis na paraan. Bawat isa sa mga sasakyang ito ay hindi lang basta gamit kundi simbolo ng kanyang katayuan at pamumuhay bilang isang pinuno at hari sa sariling kaharian. Samantala, isa sa mga pinakapaboritong paraan ng isang hari upang maglakbay ay sa pamamagitan ng kanyang pribadong eroplano. Si Sheikh Mohammed ay nagmamay-ari ng isang Boeing 747, isang uri ng jet na karaniwang ginagamit para magdala ng daan-daang pasahero. Ngunit sa kanyang version, hindi ito basta eroplano. Ginawa itong isang lumilipad na palasyo na puno ng luho at kaginhawaan. Sa loob ng jet, makikita ang mga furnitures na nababalutan ng ginto, malalambot na leather seats at mga private rooms na parang nasa hotel. May sarili rin itong bedroom para sa mahabang biyahe, conference room para sa mga meeting kasama ang kanyang mga tauhan, entertainment area kung saan maaring manood ng pelikula o magpahinga, at isang prayer room na nakalaan para sa oras ng panalangin. Ngunit hindi lang iisa ang kanyang eroplano. Meron pa siyang mas maliliit na jets na ginagamit para sa maikling biyahe sa loob ng Middle East o papunta sa Europe. Ang mga ito ay kasing luho rin ng kanyang malaking Boeing.
May leather seats, gold faucets at mga disenyo na ginawa lamang para sa kanya. Bawat detalye ay iniangkop sa kanyang taste at pamantayan. Sa kabilang banda, pagdating naman sa mga kotse, parang isang museo ang kanyang koleksyon. Ang kanyang mga garahe ay puno ng ilan sa pinakamahal at pinakabihirang sasakyan sa buong mundo. Makikita rito ang mga Rolls-Royce Phantoms, Bentleys, Ferraris, Lamborghinis, Mercedes, G-Wagons at Bugattis. Marami sa mga sasakyang ito ang may mga espesyal na disenyo. Ilan ay balot ng pure gold at meron ding may nakaukit na kanyang pangalan, initials o family crest. Ang bawat isa ay simbolo ng kanyang personal na yaman. Isa sa pinakatampok sa kanyang koleksyon ay ang isang Mercedes G-Wagon na hindi 4 kundi 6 ang gulong. Ginawa ito upang kayanin ang matitinding kondisyon ng disyerto kung kaya't perfect para sa off-road driving. Para sa iba, ang pagkakaroon ng isang Bugatti ay isang pangarap na halos imposibleng maabot. Ngunit para sa kanya, ito ay isa lamang bahagi ng kanyang koleksyon. Sa kabuuan, ang kanyang mga ari-arian ay hindi lang simbolo ng kayamanan. Ang bawat eroplano at kotse ay patunay ng kanyang mataas na standard, kakaibang taste at kapangyarihan. Ang mga ito ay nagpapakita na para kay Sheikh Mohammed, ang paglalakbay ay hindi lang tungkol sa pagdating sa isang destinasyon. Subalit hindi lamang mga mamahaling kotse ang ginagamit ni Sheikh Mohammed kapag siya ay naglalakbay. Kilala rin siya sa pagkakaroon ng mga sasakyang pangdagat na maituturing na pinakamaluluhong yate sa buong mundo. Isa sa mga pinakatanyag ay ang kanyang super yacht na tinatawag na Dubai. Ang yate na ito ay hindi basta ordinaryong sasakyan sa dagat. Para itong palasyo na lumulutang sa ibabaw ng tubig puno ng karangyaan at teknolohiya. Ang mga crew na nag-aasikaso sa yate ay umaabot sa daan-daan upang masigurado na laging maayos ang bawat bahagi nito. Kapag pumasok ka sa loob, sasalubong sa iyo ang 8 palapag na puno ng iba't ibang facilities. Meron itong swimming pool na pinalamutian ng mosaic tiles, isang disco room para sa mga pribadong kasiyahan, isang sinehan, at isang spa para sa pahinga at relaxation. Mayroon din itong squash court, gym, aquarium at maging isang lugar para sa submarine. Sa itaas naman ay may helipad na kayang magdala ng malalaking helicopter. Ang lahat ng ito ay ginawa para masiguradong kahit nasa gitna ng dagat ay mararamdaman pa rin ang karangyaan na makikita sa isang 5-star hotel. Gayun din, ang kasaysayan ng yate ay kakaiba rin. Nagsimula ang proyekto sa utos ng isang prinsipe mula Brunei. Ngunit hindi ito natapos. Ilang taon itong nakatigil hanggang sa nabili at ipinagpatuloy ni Sheikh Mohammed. Sa ilalim ng pangangasiwa ng kilalang designer na si Andrew Winch, natapos ang yate at opisyal na inilunsad. Mula noon, ito ay naging simbolo ng kayamanan at kapangyarihan ng Dubai. Ngunit hindi lamang luho ang hatid ng yate. Ginagamit ito ni Sheikh Mohammed para sa opisyal na pagtanggap ng mga bisita at para sa kanyang personal na paglalakbay. Madalas itong nakikita sa Mediterranean Sea o kaya na may nakaparada sa private marina ng Dubai. Kapag naroon ang yate, agad itong napapansin dahil sa laki at kakaibang disenyo na tila kumakatawan sa modernong anyo ng Emirati royalty. Para naman sa mga pribadong biyahe sa disyerto, gumagamit siya ng mga custom-built caravans at mobile homes. Ang mga ito ay hindi karaniwang sasakyan, kundi mistulang maliliit na palasyo na may kumpletong kagamitan gaya ng beds, kusina, satellite television at meeting rooms. Karagdagan pa, kapag si Sheikh Mohammed ay nagdaos ng isang dinner, hindi ito karaniwang kainan lang. Ang buong gabi ay parang isang palabas na puno ng sining at kultura. Ang bawat bisita ay dumaraan muna sa mga maluluwang na bakuran na may mga golden lantern. Ang paligid ay may halong bango ng nasusunog na kahoy habang maririnig ang gentle sound ng mga musicians na tumutugtog ng live. Sa sandaling iyon pa lang, mararamdaman mo na agad na espesyal ang gabi. Ang mga imbitado ay hindi ordinaryong tao. Naroon ang mga pinuno ng iba't ibang bansa, mga hari, mga pangulo, pati na rin ang ilang kilalang personalidad sa mundo ng pelikula at negosyo. Kahit gaano kataas ang posisyon o kayamanan nila, lahat ay nagiging pantay sa mesa. Ang tawanan ay natural, ang mga kwento ay dumadaloy ng magaan, at ang gabi ay nagiging pagkakataon para sa tunay na pakikipag-ugnayan. Hindi lamang ito isang kainan kundi isang pagtitipon, kung saan ang kapangyarihan at pagkakaibigan ay nagsasama sa isang silid. Sa pagkain pa lang,
makikita na ang kakaibang yaman at lasa. Ang mga chef na naka-assign para maghanda ng dinner ay ilan sa pinakamahuhusay sa buong mundo. Ang mga sangkap ay pinili mula sa iba't ibang panig ng daigdig. May caviar na galing pa sa Russia, karne ng tupa na niluto ng dahan-dahan gamit ang mga spices galing India, at may mga putahing binalot ng totoong gintong dahon. Ang bawat plato ay nakalagay sa tray na may balot na ginto at ang mga utensils ay pure silver na sobrang makintab. Ang bawat kagat ay hindi lang pagkain, kundi karanasan na hinding-hindi mo makakalimutan. Pagkatapos ng huling menu, hindi natatapos ang gabi. May mga presentations na naayon sa tradisyon at kultura ng Emirati. Karaniwang ipinapakita ang mga sayaw na matagal ng bahagi ng kanilang kasaysayan at minsan ay may kakaibang palabas ng falconry. Sa isang kumpas lang ng kamay ni Sheikh Mohammed, lilipad ang isang agila, iikot sa kalangitan at babalik upang dumaong sa kanyang braso. Ang bagay na yun ay hindi lang libangan. Ito ay tanda ng dangal, kapangyarihan at ang malalim na ugnayan ng kanilang kultura sa kalikasan. Para sa mga nakasaksi, ang isang gabi ng dinner kasama ang Sheikh ay hindi basta ala-ala lang. Ito ay nagiging bahagi ng kanilang buhay, isang kwento na maikukwento nila habang buhay. Subalit hindi lang kayamanan at pamumuno ang nagbigay ng pangalan kay Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Isa rin siyang kilalang tagapag-alaga ng mga hayop, lalo na ng kabayo, mga eagles o falcons at iba't ibang exotic creatures. Para sa kanya, ang mga hayop na ito ay hindi lamang pets. Bahagi sila ng kanyang buhay, ng kulturang Emirati at ng kanyang pagkakakilanlan bilang pinuno. Sa loob ng maraming taon, gumastos siya ng daan-daang milyong dolyar upang bumuo ng isang imperyo ng mga hayop na iilan lamang sa mundo ang makakapantay. Nagsimula ang pagmamahal ni Sheikh Mohammed sa kabayo noong siya ay bata pa lamang. Lumaki siyang nakasakay sa mga Arabian horses na isa sa pinakamahalagang bahagi ng tradisyon sa United Arab Emirates. Ang mga kabayong ito ay kilala sa tibay, bilis at ganda ng tindig. Habang siya ay tumatanda, hindi lamang nanatili ang kanyang pagkahilig, kundi lalo pa itong lumalim at humantong sa pagkakatatag ng isa sa pinakamalalaking operasyon ng horse racing at breeding sa buong mundo. Itinatag niya ang Godolphin, isang global racing team na nakabase sa Dubai, United Kingdom, Ireland, Australia at United States. Sa ilalim nito ay libu-libong kabayo na maingat na sinasanay para sa karera. Marami sa kanila ang naging champion sa mga prestigious competition, kabilang na ang Dubai World Cup na kinikilala bilang isa sa pinakamayamang horse racing events sa buong mundo. Kasama sa kanyang malawak na imperyo ang Darley Stud, isa sa pinakamalaking breeding operation sa buong mundo. Dito nililikha at inaalagaan ang mga champion horses na ibinebenta at ipinapadala para makipagkarera sa iba't ibang bansa. Sinasakop ng kanyang mga horse farms ang libu-libong ektarya ng lupa at pinamamahalaan ng pinakamahuhusay na trainers, veterinarians at caretakers. Bawat detalye mula sa pagkain, kalusugan hanggang sa pagsasanay ay maingat na inaalagaan upang masiguro na ang bawat kabayo ay handa sa global competition. Bukod sa kabayo, malalim din ang koneksyon ni Sheikh Mohammed sa mga falcons. Sa kulturang Emirati, ang falcon ay simbolo ng dangal, tradisyon at kapangyarihan. Ang falconry o ang pangangaso gamit ang falcon ay isang sinaunang sining at libangan na isinasagawa na sa rehiyon sa loob ng daan-daang taon. Ngunit sa kamay ni Sheikh Mohammed, umangat ito sa mas mataas na antas. Pag-aari niya ang dozens of falcons na maingat na sinanay upang sumunod sa kanyang utos, maghunting at bumalik sa kanya sa tuwing may paglalakbay sa disyerto. Hindi ordinaryong ibon ang mga ito. Marami sa kanila ay mga hybrid na pinalaki ng pinakamahusay na eksperto sa mundo. Ang halaga ng isang falcon mula sa kanyang koleksyon ay maaaring umabot hanggang ₱1,000,000. Ngunit hindi lamang sa presyo at lahi nakikita ang kanyang malasakit. Mayroon siyang ipinagawa na mga ospital para sa falcons sa Dubai, kung saan inaalagaan ang mga nasugatan o nagkasakit na ibon. Ang mga ospital na ito ay may modern equipments at mga doktor na eksperto sa panggagamot ng mga ibon. Ang mga falcon niya ay iniingatan sa mga silid na may air conditioning upang manatiling komportable kahit sa matinding init ng disyerto. Kapag may biyahe, ang ilan sa kanila ay sakay pa ng first class cabins upang matiyak na hindi sila mapapabayaan. Samantala, hindi natatapos ang pagmamahal ni Sheikh Mohammed sa kabayo at falcons. Kilala rin siyang nag-aalaga ng iba't ibang exotic animals. Sa kanilang royal estates makikita ang mga rare wildlife gaya ng gazelles, oryx,
at iba pang kakaibang hayop na bahagi rin ng konserbasyon at pangangalaga sa kalikasan. Ang kanyang pamilya, lalo na ang mga anak, ay kilala rin sa pagiging malapit sa iba't ibang uri ng hayop, mula sa malalaki hanggang sa maliliit bilang pagpapakita ng kanilang tunay na malasakit sa buhay. Pero hindi lamang kabayo at falcon ang hilig ni Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Kilala rin siya sa matinding pagkahilig sa mga exotic animals. Sa malalawak niyang private land, makikita ang mga creatures na parang hinango mula sa mga pages ng alamat, tutulad ng white lion na bihirang makita, mabilis na cheetah, gazelle, mahahabang leeg ng giraffe, makukulay na zebra at ang bantog na Arabian oryx. Hindi basta kulungan ang kanilang tirahan. Pinalawak ang mga lugar na parang tunay na kagubatan at disyerto kung saan malaya silang nakakalakad na tila nasa sariling kalikasan. Para masiguro ang kanilang kaligtasan at kaginhawaan, may buong hanay ng mga tauhan na naka-assign sa bawat hayop. May mga tagapagpakain na nagtitiyak na sapat at masustansya ang kanilang kinakain. May mga tagaligo para mapanatiling malinis at maayos ang kanilang katawan, at may mga doktor na bantay sa kanilang kalusugan. Sa isa sa mga pribadong ari-arian ng Sheikh, mayroong mini zoo na naglalaman ng ilan sa pinakamahihirap makita at pinakapambihirang hayop sa buong mundo. Para sa kanya, hindi lang ito koleksyon. Sinasalamin nito ang pagmamahal sa kalikasan at ang hangaring mapanatili ang kagandahan ng wildlife. Minsan ang ilan sa mga hayop na ito ay nagiging espesyal na regalo. Sa Arabian culture, ang pagbibigay ng isang rare falcon o kabayo ay tanda ng matinding respeto at karangalan. Kaya hindi nakapagtataka na ilang mga bisita, pinuno o kaibigan ng Sheikh ang nakatanggap ng ganitong uri ng handog. Bukod pa dito, active participant din si Sheikh Mohammed sa tradisyonal na paligsahan ng camel racing. Ang mga camel ay sinasanay gamit ang modernong teknolohiya at high-tech na kagamitan. Kapag panahon ng karera, milyon-milyong dolyar ang premyo at dinarayo ito ng mga audiences mula sa iba't ibang bansa. Sa lawak ng kanyang kaharian ng mga hayop, libu-libong staff ang kanyang pinapasahod, mga trainer, handler, veterinarian at manager, na sama-samang nagbabantay upang siguruhing ang bawat creature ay nabubuhay ng ligtas at masagana. Ngayon kapag narinig ang pangalang Dubai, agad pumapasok sa isip ang pinakamataas na gusali sa mundo. Mga artificial island na hugis palm, expensive hotel, mamahaling sasakyan na nababalot sa ginto, at shopping mall na kasing laki ng airport. Para kay Sheikh, hindi lamang lungsod ang Dubai. Isa itong personal na pangarap na buong buhay niyang itinaguyod. Ilang gusali lamang ang nakatayo, may kaunting pangingisda at napapaligiran ng buhangin at dagat. Ngunit sa mata ni Sheikh Mohammed, may nakikita siyang mas malaki. Naniniwala siya na balang araw, magiging isa itong pandaigdigang lungsod, hindi dahil sa langis, kundi dahil sa imahinasyon, sipag at lakas ng loob. Matagal na niyang pinaghandaan ng hinaharap ng Dubai. Isa sa pinakaunang proyekto na pumukaw sa buong mundo ay ang Burj Khalifa. Ayon kay Sheikh Mohammed, to be the tallest, this was not our aim at the beginning. The aim was doing spectacular project. Kasunod nito ang Palm Jumeirah, isang isla na hugis palm tree. Dito itinayo ang mga mansion, hotel at mga sightseeing sa seashore na dinarayo ng pinakamayayaman mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sinundan ito ng Dubai Mall, ang pinakamalaking shopping mall sa buong mundo na may giant aquarium, ice skating rink at pati indoor waterfall. Pero hindi rin nagpalit ang Dubai Marina, isang lungsod sa seashore na puno ng matataas na gusali, restaurant at mga luxury yacht. At para sa paglalakbay, itinaguyod niya ang Emirates Airline na ngayoy lumilipad patungo sa iba't ibang lungsod sa 6 na kontinente. Isa na itong pinakamayaman at pinakapinagkakatiwalaang airline sa buong mundo. Dagdag pa rito, pinayaman din niya ang turismo ng bansa sa pamamagitan ng mga international events tulad ng Expo 2020, international sports tournaments, malalaking concerts at mga tech conference. Ang mga gusali tulad ng Burj Al Arab ay naging simbolo ng marangyang pamumuhay. Ngunit higit sa lahat, ang lahat ng ito ay bahagi ng isang mas malalim na plano. Ang ilayo ang ekonomiya ng Dubai mula sa pagdepende sa langis at itutok ito sa negosyo, turismo at teknolohiya. Sa ngayon, matagumpay itong naisakatuparan. Kada taon, bilyon-bilyong dolyar ang pumapasok sa lungsod mula sa turismo, real estate at kalakalan.